Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Kayang-kaya nating buhating ang swerte at ibalibag ang mga negatibong kaisipan basta't determinado tayong manalo. Walang imposible dito. Happy Saturday mga kabahagi and kawan! Weekend once again at syempre usapang sports na naman tayo. I'm Kathy G and welcome to Sports Minded. Ayan na, siksik-liglig po ang impormasyon mula sa ating mga iniidolong atleta ang ihahatid namin sa inyo, 'di ba? Iba-iba man ang hamon sa buhay ng ating mga manlalaro, iisa pa rin ang kanilang hangarin. At ito ay ang magbigay ng karangalan sa ating bansa. Napapakinggan po tayo sa lahat po ng Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. At syempre sa ating streaming at www.1fm.ph at www.radiopilipino.com. You may also visit our Facebook account, Radyo Pilipino and 1FM. Ating pong text line at 0968-898-2503. Tuloy-tuloy na tayo mga kabahagit kawan. Let's get ready para sa ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo ba na ang MMA o Mixed Martial Arts ay isang combat sports na nagko-combine ng technique na boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, wrestling at iba pa. Ang UFC o Ultimate Fighting Championship ang pinakamalaking premier organization ng MMA competitions. Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo rin ba na para makasiguro ang bawat laban ay patas? Dinidivide sa MMA ang mga fighters ayon sa kanilang timbang. O mamaya makikichika tayo anong timbang nitong ating guest para saan ba siyang 'di ba, division. At ito'y para makasiguro din na kakatawan at katimbang ang kanilang mga kalaban. Mahirap naman yung isa hindi ganun kalaki katotohanan, yung isa jumbo yung katawan, nako para ang hirap magharap nun, diba? Another one for the books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Wag naman sana tayo i-knock out. Pero ito po, alam nyo ba, na bawat laban ng MMA ay pwede itong matapos sa isang knockout. So parang boxing din pala, pero hindi ba? Ito ang boxing kakaiba. So mamaya alamin din natin yan kung saan ang isang fighter ay unconscious na. Pagkabagsak, parang ganun din nga. Pwede din matapos sa pamamagitan ng submission, I submit myself, parang ganyan. Kung saan ang fighter ay magtatap dahil siya ay na-lock o chokehold. At kapag matagal na ang laban, a panel of judges na ang magde-decide ng panalo. Yan po ang ating One for the Books. Very exciting ang ating tatalakayin ngayong araw na ito dito sa Sports Minded. At makikibalita tayo. Ano nga ba ang kanyang mundong ginagalawan? Gaano ba kahirap ang maging isang kagaya niyang atleta dito sa mundo ng sports na ginagalawan niya? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Sports Minded dito lang sa Radyo Pilipino and 1FM. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Welcome back to Sports Minded. Still, you're with me, Kathy G. And this time, papakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Siya lang naman po ay nagsimula sa wushu, ang kanyang athlete, during his college days in University of Cordillera where he completed his degree in criminology. Wow, pulis pala itong ating guest. Team Lakay member with a professional MMA record of 12 wins and 5 losses. Huwag kayong loloko-loko ha. First Filipino fighter to compete in a global MMA event on the continent of Africa with Brave Combat Federation.
Wow. Ranked 12 out of 141 active Southeast Asia professional featherweight fighters, debuted in one championship on July 2021 where he won anonymously against Chen Rui. Second round submission over Tial Tang last December 2022. And of course, we'll see him in action for the first time in more than a year as he gets to represent Lions Nation MMA for the first time against Wang Shu at One Fight Night 21 on April 6, 2024, Lupini Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. Nako, yan po ang ating papakaabangan. Kaya bago siya sumabak doon, eto muna bigyan natin siya ng inspirasyon. O, di ba? Tayo ang magiging inspirasyon niya. Let's all welcome our professional mixed martial artist, Mr. Jeremy, the Juggernaut Pacatio. Hello, Jeremy. Kamusta ka? Pagod. Pagod, Pero sorry. Okay naman, ma'am. Uy, but thank you ha, kahit pagod ka at eto't nagbigay ka pa rin ng time sa amin. So we appreciate very much yung effort at time na binigay mo. Jeremy, eto muna, katulad ng iba nating nakakakwentuhang atleta, magkwento ka rin sa amin. Please tell us your story naman muna. Yun nga kanina, you're from Cordillera. So, kamusta ba? Doon ka na ba from the very start ng childhood mo hanggang lumaki ka, nandun ka na sa Cordillera? And how was your childhood? Yes, lumaki din ako sa Cordillera, sa province namin sa Kapangan, Benguet. And yun, childhood ko naman is nung elementary po ako mamis, talagang nag-excel po ako ng academics. Wow! Yes. Pero nung nag-high school, nag-iba. Bakit? Ano Sports nangyari? Naging sports naman yung gusto ko. So yun, mostly basketball. Siyempre alam naman natin yung mga Pinoy. Basketball yung gustong-gustong nilalaro. And volleyball. Then yun, nag-college na ako. I was not born with a silver spoon. So siyempre hindi. Parang wala sa isip ko na kaya ng family ko to provide for my needs. Most especially financially sa college kasi nasa pupunta ako sa La Trinidad or sa Baguio to mag-aral. So it's good na merong offer na varsity ng wushu sa UC. So yun, malaking tulong. Ayun. So talagang hindi ka pa talaga dito sa MMA. Basketball talaga pala ang hilig mo. Oo. Yes, ma'am. Pero bakit? Paano ka napunta sa eto? How did you start sa MMA? Bata ka pa lang ba? Mahilig ka na magbuhat-buhat, Jeremy? Meron ma'am yung parang childhood na laro-laro noon na magbuhat, din magsipa-sipa. Parang yung culture namin, tradition namin dito sa Cordillera, yung parang laro-laro lang. Pero yun nga, talagang zero knowledge po ako ma'am nung nag-enter po ako ng scholarship ng wushu. So I need to, pero eager naman po akong matuto. Kahit walang zero knowledge, at least yung parang yun yung naging motivation ko to pursue my dream as to become a policeman. Oh. So, kanina sabi mo, 'di ba, nag-excel ka sa academic, tapos na napunta sa sports. Paano? Nawala na ba yung nabawasan ba? Yung dahil Yes, ma'am, syempre yung time. Nawala na yung academics nung high school eh. Talaga? As in total turnover, Oo, total turnover ba? So Yes, ma'am. kamusta sabi ng parents mo? Wala naman ma'am, basta nakikita nila na nag-aral ako ng mabuti and pasado. So okay lang. Okay na yon, wala na kahit na hindi na honor. Pero nung time na hindi ka pa nag-sports, honor, talagang consistent honor student ka. Yes ma'am, from grade 1 to grade 6. Wow, talaga naman. Hindi lang pang sports. 'Di ba? Pang academics din. Oh. Saan ka pa? Wala na. Kayang-kaya na kaibalibag sa labanan sa utak at labanan sa katawan. O, going back, so yun. So, nag-criminology ka. And then that was the time na, yun lang, ganun lang muna ginagawa nyo nung bata kayo. Parang
Yun lang, yung typical na naglalaro, di ba, kapag bata ka, nagbabalibagan kayo Oo. magkakaibigan. Is there in the Mm. family rin ba, Jeremy, na into MMA? O ikaw lang talaga yung nahilig dyan? Ako lang po, ma'am. Ako lang yung iba yung landas yung pinuntahan. Oo, ganun ba? Ilan kayo magkakapatid? Ah, 10 po kami, ma'am. Ilan? 10? 6. Akala ko 6 eh. Kaya sabi, dinagdagan ko ng 4, sorry ah. Oo. Oo, pero sa 6 yung magkakapatid, pang ilan ka? And ilan kayo? All boys or mix? Nasa gitna po ako, ma'am, pang third. 4 boys, 2 girls. Oh, tapos ikaw lang yung naging MMA. Kamusta yung mga Mm. siblings mo? Anong nila, lineup nila? Anong sports nila? Do they have sports din? Yes, ma'am. Meron din basketball, ganun din, badminton, Mm, iba. iba-iba kayo. Pero before kasi, syempre, you're playing basketball. So, inakala mo ba na magiging MMA fighter ka? Wala, hindi hindi ko na-imagine na maging MMA fighter ako. Oo, So, paano? Ano nangyari? Sino nag-inspire sa'yo na maging MMA fighter? ah yun nga, ma'am, nung nag-college talaga ako is parang alanganin kasi ako na makuha ng varsity if ever mag-enter ako ng basketball kasi dito sa urban, Oo. maraming magagaling. So, tapos na-try ko din na yung team event kasi medyo kailangan ng kailangan ng unity sa team. Oo. Like basketball, ganun. Oo. Pero so naghanap ako ng individual event na Oh. sasalihan. So, yun, yung wushu yung tapos Una yung mo. relative ko, ma'am, is yun, kilala niya yung yung Oo. former team namin noon. So, doon na nag-start. Siya yung nag-introduce na punta ka na lang doon. Punta ka mag-enroll doon kasi nag-offer sila ng scholarship. So, pray as gusto ko rin na mag-college, pumunta na ako na walang ka-idea. Kung ano yung magiging sport mo doon at saka okay. So pagpunta mo Mm. doon, anong sabi nila sa'yo? So you enrolled criminology. Pero hindi mo in-expect na yung kailangan may sport ka na sasalihan? Parang yung deal kasi doon, ma'am, is na bibigyan ka ng scholarship, Oo. then mag-aral ka kasi nag-offer lang sila sa University of the Cordilleras. Mhm. So doon lang talaga. Which is, ang ino-offer nila, Yung wushu. wushu. That's why you started wushu muna. Yes, ma'am. Oo. How long did you, yung sa wushu na naging sport mo? Parang yun kasi yung naging base namin Parang stepping So, stone mo. Nag-jump. So, one year. 1 year, 6 months ata na Okay. nag-wushu ako, din nag-shift na ako ng MMA. MMA. Oh, bago ako makichika dun sa MMA, mahilig ka ba manood dun ng WWF or wrestling? Hindi naman. Hindi ka Nung bata, Oo. mahilig ako yung UFC pa noon, parang yun yung hindi ko gusto. Tapos doon ka pa napunta. Oo, yun Yung sa MMA. na-attract mo pa. So, from wushu, you jump into MMA. Ano nakita mo sa MMA? Or talagang wala kang choice, but you have to? Kasi nga, yan yung, scholar ka eh. Yung former team ko kasi, wushu, then may nagtuturo din sila ng MMA. So, may chance na talaga na kahit nasa wushu kami, pwede kaming maglaro ng MMA. MMA. So, Ay. talagang kailangan naming pag-aralan din yung MMA. Ayun. Kaya, tas hanggang sa nagustuhan mo na lang siya. Ganon. Opo. So, nagtuloy-tuloy na. Jeremy, you were tagged as the Juggernaut. Sino nagbigay sa'yo ng moniker na yan? Isang fan po na nagbigay. Isang fan ang nagbigay sa'yo. Tapos, yun na yun na yung ginamit mo. Kasi parang sa moniker mo pa lang, hindi na pwedeng haharang-harang sa daan mo eh. May kalalagyan ka, gano'n ng di ba? Juggernaut. Parang, teka lang harang ka dyan, balibag kita. Parang gano'n eh. So, ginamit mo na yon. Kasi parang yun na yung nai-advertise sa social media every time na may laro ako international. Oo. Nag-start na yun nung international fight ko, yung Juggernaut, kasi ayun nga, alam naman natin si Juggernaut is malaki yung katawan. Pero sa akin, kabaliktaran. Pero yung malaki daw sa akin yung puso. Oh.
naman, mas importante sa lahat 'yon, 'di ba? Mas marami ka mapapabagsak kapag puso mo ang malaki, o 'di ba? O baka maisip yung iba pang maisip yung malaki diyan, ha. Jeremy, mahirap ba maging isang MMA fighter? Ay, opo, mahirap po talaga. Oo. Saan ka unang lumaban bilang amateur? Nung nag-start pa ako sa La Union. Oh, saan sa La Union? La Union. Nakalimutan ko yun pero sa beach yun sa So, doon ka unang Opo. lumaban ng MMA? Oo, nagpalaro sila doon. Oo. Saan yan? Baka napanood ka namin. Joke lang. Oo. Kamusta? Kamusta yung unang laban mo? As Siyempre, amateur. first time. May nakakakaba talaga yung nakailang ihi na ata ako doon. Kasi, paano ba? Dahil sa kaba. Oo, Kasi first time. papaano ba? Paano yung preparation? Kwentuhan mo nga kami, Jeremy. So, kasi di ba, syempre may laban. So, is it the typical, paano, may ring din ba ito? May ring din, di ba? Or kasi sabi mo, nasa beach eh. So, I was thinking na Oo. parang normal lang na nasa sand kayo. Or ginawa ng setup dun sa beach na meron talagang ring. Ginawan po ng setup. Yung ring po yung pinaglabanan namin noon. Oo. And, Yes. and then, kamusta? Bakit ka kabado? Siyempre, first time din yung makakalaro ko pa doon is my experience na sa MMA. Oh. Ako is 1 year, 6 months pa ata akong nagtitraining. Tapos sinabak ka siyempre, na. Anong Oo, tumatakbo tas sa lumaban. mind mo no, Jeremy? Nung time na yun na, oy, teka, may laban ka. Ikaw ang isasabak. Siyempre, sabi mo nga, takot na takot ka, naiihi ka na sa takot. Pero ano tumatakbo sa mind mo noon na first time ko to lalaban eh? Yun naman parang sige, pan din to, exposure din to. Kasi sayang naman yung opportunity na binigay. Correct. Oo. And then, what happened? Did you win? Nanalo ka doon Nanalo naman ako, ma'am. Oh, yun ang kumbaga luck of first-timer, 'di ba? Parang gano'n. Oo. And the rest, sunod-sunod na. Opo, Jeremy, kailangan ba malaki ang katawan para maging MMA fighter? Is there a certain weight? Need ba 6 packs? O gusto daw nila makita may 6 packs daw ba? Hindi naman kailangan na maganda yung katawan, basta yung skill mo is nandun. Yung siyempre yung mas skill, yung attitude, yung kung andun naman is hindi naman kailangan may 8 packs ka So, or maganda katawan. pero ikaw, paano yung training nyo? Paano yung techniques? May mga techniques ba na kailangan, katulad ng ating trivia, na kailangan, ito yung maging preparation mo para knockout agad, 'di ba? Turo mo naman sa amin yung technique, Jeremy. Pero, bago mo ituro yan, we'll just pause for a short break. Magbabalik po ang Sports Minded. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Ready na ba kayong alamin ang pakikipagbakbakan sa MMA with, of course, ang ating MMA fighter Jeremy and me, Kathy G. Before we pause for a break, Jeremy, kanina, yung ating hanging question is, paano yung training nyo? May mga drills ba na ginagawa kayo sa trainings? At saka, ano ba yung technique para bagsak agad ang kalaban, di na makabangon, or susuko na lang siya, ay surrender? May ano yung training? Paano yung training? Yung mga drills of trainings niyo? Yun ma'am, meron talagang drills sa training, and also yung mga pag hindi nag-click yung first move mo, may plan B, may plan C, ganun po. So, anong klaseng training na meron? Anong klaseng training nyo? Meron po ma'am yung wrestling, parang Okay. chain wrestling sabi nyo, yung tuloy-tuloy. Pero minsan depende kasi sa intensity ng training, meron yung flow. Yung flow lang yung ginagawa para at least maging may tanim sa isip mo yung kung example nasa fight ka is uy ito yung drills namin ganun. Then also syempre meron din yung sparring ganun. Marami kaming ginagawa sa preparation, yung weights, yung pagbuhat din
which yun yung naiko-convert during the fight. Ano to, may kasparing talaga kayo na the same weight like yours? Kung sino yung, kung anong weight nung kasparing mo? I mean, kung anong weight mo, yun yung weight lang nung kasparing mo. Kasi, di ba, during sa one for the books, it should be the same weight. Pag sa gym naman is kahit malaki, sige lang. Oh, talaga? Kahit Yung sa sparring mo? Mas higher weight. Kahit higher weight yan, basta mas malaki ba ang katawan ng kasparing mo? Mas okay kasi para mas ready ka? Ganun ba? O parang ganun, may advantage ka din doon kasi pag kaya mo siyang nabubuhat, mas pag sa paano? weight mo, Oo. parang mas madali na. May mga nakalaban Pero ka na ba alam na mo- ganun? I mean, nakasparing ka na ba na ganun? Malalaki talaga sa'yo? How was it? Opo. Kamusta silang Ah, kasparing? Malalakas sila pero syempre part na rin yun ng training. So, kailangan mo din na mag-strategize kung ano yung gagawin mo. Jeremy, may similarity ba ang training ng boxing and sa MMA? Yes, meron. Kasi, combat sports naman yun. Most especially siguro sa yung striking. Pero kamay lang kasi yung ginagamit sa yung boxing. Or siguro yung conditioning din baka meron. Okay. Yung technique, paano yung mga technique Oo, kami sa iyo ha. Hingi kami ng technique. Baka kasi mamaya may makasparing kami o kaya may makasalubong kami diyan. Gagawin na namin. Te, joke lang. Ano yung technique para mapabagsak mo kagad yung kalaban? Wala naman nakikinig ng mga kalaban mo mga ibang bansa ba yun eh. Hindi. Ano yung technique na isa sa technique na pwede mong gawin na tingin mo bagsak kagad si kalaban? Siguro yung timing. Precision in timing. Papaano? Pati ba yung sa Ah, like- buhat? Mayroon bang gano'n na parang kapag yung tamang pagbuhat sa kanila para pag nabalibag mong ganyan, knockout kagad? Meron bang gano'n? Saan mo dapat buhatin? Marami kasing style ng yung takedown. Oo. Marami kasi meron sa likod, sa harap. Paano? Paano yung pag sa likod? Ang atake Pag sa mo? likod, parang iangat mo siya sa level tapos itumba mo sa right or left side. Pag Iaangat. sa harap naman, Mm-mm. parang hawakan mo yung sa baba ng sa thigh Mm-mm. ata or sa legs yung 'di ba yung sa knee natin meron sa likod i-click mo parang i-hold mo lang doon tapos gano'n to. Oh, Tapos sa legs. buhatin. Naku, kailangan talaga malaki katawan mo dyan. Pero may isa akong alam na mabilis mapapabagsak yung kalaban. Meron naman ganon na merong natamaan yung kanyang pinakaiingatan o di bagsak agad. May ganon ba? May incident bang ganon nangyari? May rules po ma'am sa Oh. lahat. Hindi Which pwede is yun. bawal po yung low blow. Low blow. Oy, paano pong aksidente na low blow mo siya? Pag aksidente naman is bibigyan ka ng time to rest. Parang 5 minutes siguro. Oo, parang ang sakit nun, no, sa part ninyo, di ba? Oo, masakit. Oo. Aray. May na-experience mo na ba yun, Jeremy? Na ganun ka na ba? Na low blow ka na ba? Hindi pa naman. Ako yung sumipa. Oh, buti hindi umiyak. Hindi naman. Wala bang ganun? Kasi syempre, di ba, merong iba na pwedeng mag-acting lang parang sa wrestling na napapanood natin, di ba? Doon ba sa MMA, pwede bang mag-acting doon? O makikita talaga, alam talaga ng judges na uma-acting lang to, uma-artista lang, parang ganun? Oo, meron. Siguro, meron yung some instances siguro may mga uma-acting, ganun. Oh, kamusta? Ikaw, Discretion na ng discretion judges. siguro ng referee. okay. Pero, Or i-replay nila, tignan nila kung Acting lang. nag-acting lang ba or talagang hindi. So yun, doon nila titignan. pero ikaw ba, have you, tried na mag-acting? Hindi naman. Talagang laban kon laban, Laban Oo. talaga. Oo, you mentioned kanina dun sa mga techniques pa, aside from sa back, tapos yung sa front, 'di ba, yung pagbuhat, meron pa bang iba na kailangan na para mas mabilis mabagsak yung kalaban? Mapabagsak is nakuha ko naman yung punching, kicking din meron din.
Pag kick mo, merong gano'n, knockout din agad. May mga gano'n. Oo, meron. Lalo na pag yung ano tong tawag namin doon, frontal, ganon, or liver kick, yung talagang, Ano yung or liver kick? What's the liver kick? yung sa tagiliran mismo yung matatamaan. Oh, yung liver. Or sa tuhod, ganon. Ah. Or Meron. matutod. So pag gano'n ang atake ng ano mo, malaki yung chances na bagsak yung kalaban. No. I see. O, alam na natin ngayon kung paano natin pababagsakin ng mga kalaban. Nakakaubos ba ng lakas, Jeremy, yung pagbuhat ng kalaban? Di ba, syempre kung malaki yung bubuhatin mo para maibalibag. Oo, nakakakuan talaga. Nakakaubos ng lakas, lalo na if nadidepensahan niya, pinipilit mo, nadidepensahan. So talagang maubos yung lakas mo doon. Pero kung alam mo yung, parang alam mo yung gagawin mo, siguro marireduce yung energy na ini-exert mo sa pag-takedown. Yeah. Sa MMA kasi talagang bugbog yung katawan mo 'di ba? So paano ka after the fight? Super sakit ba ng buong katawan mo? Kailangan ba ng mahabang rest dyan after the competition? Depende po sa sa result ng fight. If talagang salpukan po talaga, kailangan talaga ng rest. If natapos mo naman kagad sa first round, pwede ka ring mag-rest ng 1 week, then training ulit. Oh, pagod-paguran pala yung katawan, ano? Bugbog sarado talaga yung katawan nyo. Jeremy, during your training, meron ba na mga unexpected na accident na nangyari sa'yo? And what was the worst? Siguro yung yung paa. Ano nangyari? Yung nakuan lang na na sprain. Yung mga ganun. Wala namang major major injuries. Just sprain lang. Pero yung mga, kumbaga, yung mga normal, yung mga sakit ng katawan, normal ano lang yan. Opo, normal lang. That's good. At least, 'di ba? Ano talaga, kumbaga, ready ka for the fight. Meron bang incident na pag nakita mo tong kalaban na to, alam mo kaya mo mapabagsak? Meron bang ganon? Sino yung masasabi mo na kalaban mo na bansa na, ay, kaya ko to? Parang ganon. Ay, meron akong takot dito. Anong bansa yung natakot ka, at ano ring bansa, yung parang naramdaman mo kagad na nakita mo palang, kaya ko tong matalo? May ganun ka bang pakiramdam? Sa akin is naman minsan meron din talaga yung kaba. Kasi syempre nag-training naman yung tao. So talaga pag sa akin, mamis, hindi ko ina-underestimate yung kalaban. So Yes. Parang yung ginagawa lang kasi nakafocus lang ako. Syempre nag-training din yan. Correct. Oo. So siguro pag sa laban na, yun doon mo na nakikita na, ay, kaya ko to. Oo, kasi alam mo na kung yung galawan niya no? Alam mo na siya paano gumalaw. Pero pag sa yung parang nagsasalubong lang kayo, parang parang medyo tinitignan mo pa. Oo, tinatansya mo pa siya no? Pero may specialty ka ba, Jeremy? Anong specialty mo? Parang ano to, ulam to. May specialty ka ba na kapag eto ang ginamit ko, ay, sigurado kayo, bagsak kayo? Submission ba or knockout? Minsan kasi is merong knockout, merong submission, ganun na sa laban yung hindi mo inaasahan na mga pangyayari na, uy, nakuha pala, na tamaan pala. So, pero yung parang base namin kasi is striking, stand up talaga. Oh. Sa lahat ng naging laban mo, Jeremy, ano yung hindi mo malilimutang fight mo? Kung yung hindi makakalimutan is yung marami kasi kung ano man yung result, parang importante talaga yun sa akin kasi may natutunan. Pero if yung pinaka talaga, yung unforgettable para sa iyo. December. Last December, why? Yung December fight mo, yun yung hindi mo makakalimutan. Bakit? Yes po, kasi maganda po yung performance, and yun, nakakuha po ng bonus. Oh, talaga. Wow, meron nang isplok, magkano? 2.7 million daw. Tama ba?
Oo daw, oo. Oo Oo daw. daw. Oo. Eh di kamusta to? Piyesta-piyesta to, Jeremy. Ah, ginamit ginamit naman sa ano 'to, sa kailangan. Siyempre mahirap na kung gamitin kung saan-saan, so Tama. sinave. Kailangan proper ininvest mo sa tama, Yeah, 'di ba? proper investment. Oo, kasi parang gusto ni Andy mag-treat ka daw eh. Eh, Oo. Ano yung disqualification sa MMA, Jeremy? May mga disqualifications. meron din yung depende kasi sa rules ng isang promotion eh. May iba-iba silang rules. Pero sa One Championship kasi, yung sa pinaglalaro namin, bawal yung mag-spike, yung ano to, yung tatama yung ulo sa canvas. So hindi pwede yun. Pagkabagsak mo sa kanya, tumama yung ulo niya. So Yung parang nilansa mo yung ulo, bawal po yun. Oh, kasi syempre parang hinilo mo na yung tao eh, 'di ba? Parang so hindi Oo. pwede. So parang kapag binuhat mo at binalibag mo siya, dapat hindi yung straight na head agad yung head point agad dun sa ano. Yes. Yes. Ah. Kailangan na sideways I dapat. see. Or else you'll get disqualified. Yes. Oo. And also yung back of the head, yung dito. Oo. O yung batok. Pag lumagpas sa likod ng tainga, bawal na yun. So dapat ito lang half lang ang pwede half mong lang. tamaan. So hindi pa ka pwede dun sa may kasi syempre iba patalikod tumira eh, 'di ba? So hindi Oo, pwede. yung mga ganun. Oh, pero may mga ganun ka rin ba na kalaban na patalikod ang tira na umaabot sa point ng disqualification? Meron akong na-experience noon pero parang walang nagawa yung parang di-declared na TKO kasi Oh, dito yung ganun. Ah, I think anim na hammer fist. ganun yung ginawa sa'yo? Mm. So kinontes namin yun pero Oo. wala silang ginawa, parang hinayaan lang. So Saan to? Kailan to nangyari? sa Brave yun noon. Oh, so walang nangyari doon? Mm. Eh, kamusta ka? Oo. Kamusta yung ganun? Siyempre, head mo yung na medyo na ano doon eh. Apektado doon eh. Ah, okay naman, wala namang nadali na kasi delikado yun eh. Oo. Kasi syempre Pwedeng batok mag-cause yun yun eh. ng Oo. What's the normal treatment na ginagawa pag ganyan? wala akong na-experience eh. Ice lang. Nilalagyan ng ice. Ganun, ice lang, tama na. Ganun lang. So parang sa Yeah. boxing, 'di ba? Gagayan nga. Tapos kung meron mang pumutok diyan, tahi. Ganun ba 'yon? O wala nang Oo. Oo naman, Pag may cut, yun, tahiin, gano'n. Mhm. Dumating ba sa time or sa mind mo na you will compete for the country? Kumbaga ano ba yan, sumagi ba sa isip mo na time will come na you will represent the country? Na magiging MMA fighter ka representing our country? Mm. Yun nga, nung nag-start pa ako ng wushu, parang wala pa, parang blanco pa yung yung gusto ko. Pero nung nag-start na ako ng MMA, yung nananalo na ako, yung parang, and also with the advice ng mga kuya, mga kasama namin noon is parang gusto ko rin na maglaro sa international and gusto ko rin mailagay yung mukha ko sa diaryo. Pero sa sports hindi sa Na wanted ka. Baka gusto mo mailagay sa dyaryo, iba naman ang kinalabasan, wanted. Oo. Oo, dyaryo ka, makilala ka sa buong mundo na isang MMA fighter si Jeremy, 'di ba? And which is nangyari naman, na-attract mo naman siya, Jeremy. And marami pang lalabas na mukha mo sa billboard, sa ganyan, sa telebisyon, na makikita namin. At even sa libro, I'm pretty sure kasali ka na sa history na makikita ng iyong mga magiging anak at apo pa. Yeah. Before we proceed to slam book and pause for a break, Ritual. may ritual ka ba na pag ito kinain ko, sigurado knockout yung kalaban ko? Meron? Wala. Mm-mm. Wala. Prayer lang po yung ginagawa ko. Oh, Prayer. pero sa damit, meron ka bang pampaswerteng damit? Wala rin, ma'am. Wala. Hindi po ako naniniwala dyan. Oh, basta dasal, yan ang pinakamabisang Prayer talaga yung Correct. dala-dala ko when I'm fighting. Oh, Jeremy, isa pa bago ko mag-break. Ang dami kong tanong. Yan bang cut sa kilay mo? Saan mo nakuha yan? Is it from the MMA fight?
Ay, hindi po, grade 2. Okay, saan? Ah, Nakipaglaban sa ka na nun? Hindi, nahulog po ako sa isang nahulog ako sa bubong Oh, dahil sa kakalaro noon. So wala akong hinahabol ako ng parang yung term kasi namin doon parang ako yung criminal, yung pulis hinahabol okay. ako. Parang arestuhin niya ako tapos wala na akong mapuntahan. Tumalon Yung ka. naka-level kasi yung yung daan sa bubong. Oo. So doon pumunta ako sa bubong. Umaga yon. Sa kabila pala basa, hindi pala nainitan. Oh no, So bumagsak. wala na, doon, nag-slide na ako doon. Tapos Tapos tumama yung ano mo. naitama na yung dito ko sa bato. Oh, kaya yan pala. So So kaya ikaw ang sinasabi nila, criminal na hinahabol ng pulis. Kaya ang kinuha mo criminology. Ako na manghahabol oo, ngayon. oo. I So yun nga. see. Buti no, hindi nag-totally naapektuhan yung eyes mo. Yeah. Oo nga mami, buti nga talaga hindi sa mata. Correct. Oo. May purpose kung bakit, 'di ba? Kasi nga lalaban ka pa at magre-represent ka pa ng country. Siyempre, marami pa tayong pagkukwentuhan, Jeremy, at marami pang katanungan ng ating mga tagapakinig. Kaya, we'll just pause for another break. Magbabalik po ang Radyo Pilipino and 1FM dito sa Sports Minded. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. And we're back here sa Sports Minded with Jeremy Pacatio. Of course, ang ating MMA fighter with me, Kathy G. Etong unang katanungan, kaya let's get ready sa ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. Si Kai Domingo, ano po yung paborito niyong strike o technique na palagi niyong naginagamit? Yung favorite ko po is yung right hand, right overhand. Paano yun? Right. Paano yung overhand? Yung parang mag-arco yung ganito. Ano to? Parang may may arc na pag pa-arc. ganito. Ang ang hit nung ang Yeah, then also itatama yung knuckles. Sa panga. Ganun pala. Pag ganun mo, panga-agad, yun yun nandun ang expertise mo, yun ang pinaka mo, nagagamit. Yung Paano pag malaki yung kalaban mo? Kaya din ba? medyo i-level mo sa kunin mo yung distansya para maibato mo. And also kailangan mo rin na magbigay ng magbigay ng paint, yung sabi namin doon parang medyo gulatin mo para mag-react, tignan mo yung reaction. Doon mo na Parang lansihin mo, parang ganon. Mm. Wow, ganun pala. I-bait mo siya ng i-bait mo siya ng strike para Tapos, magkamali. Doon mo na iboto. So, kailangan din ng timing. Timing, oo. So, kunyari lang, aatake ka, pero totoo, yung isang pangalawang atake, yun ang merong Parang ganun, tas atake. So, hindi niya, ngayon, nalansi mo siya. Diba? Parang ganun. Nice. Yeah. Sabi ni Clarence Obnamia, sino yung biggest inspiration niyo sa MMA? Si Kuya Edward yung nakita ko noon kasi doon siya talaga yung face of Philippine MMA. So nakita ko yung talagang yung attitude na yung hard work, determination niya. So doon ko siya hinangaan na wow, sana maging ganito rin ako someday. Sa international ba, meron kang ina-idolize na international fighter? Marami sila marami. Kasi meron different kasi na skill yung bawat fighter. So may yung ito, gusto ko yung striking nito, yung ito, yung wrestling. Pero yung is si Khabib. Kung kilala nyo si Khabib. Yun, sa kanya na lahat. Package siya. Kaya niya nang gawin lahat. Ayun. Sabi ni Francisco Siano, paano po kayo napunta sa Team Lakay? Lakay kasi sa Ilocano is 'di ba? Mga kalalakihan, Lakay. Pumunta yun nga kasi sila yung
bibigay ng scholarship ng wushu sa UC. So parang doon na ako nag-training talaga, doon na ako start. Ayun, kaya dagdire-diretso ka na doon. Jano Ramos says, dumating na po ba sa punto na gusto nyo nang tumigil sa MMA? Napasok na ba sa mind mo na titigil ka na? Dumating sa... Wala pa naman, wala pa sa ngayon. Laban lang, laban pa. Laban lang. Oh, marami ka pang kailangang dalhing medalya, gintong medalya, Jeremy, sa Pilipinas, kaya hindi pa siya susuko, Jano. Marami pang laban, 'di ba? Drew Permejo says, ano po para sa iyo ang pagiging isang tunay na fighter? Siyempre, ang pagiging tunay na fighter is hindi lang sa cage hindi lang sa ring nakikita, pero also pati rin sa outside. Tama. Doon on how you will handle things din. Yeah. Siyempre may kanya-kanya tayong struggles or mga pagsubok sa buhay. Correct. Then depende rin kung paano natin i-handle. So dapat nating i-handle ito ng maayos. Siyempre With the guidance of the Lord, diba? with the guidance of the Lord. Dumating ba, Jeremy, sa time na nagamit mo yung pagiging MMA fighter mo sa real life? Wala pa naman. Wala pa. Kala ko meron na, ang tagal So Baka wala kung pa. meron siguro, hindi ko gagamitin. Baka tumakbo na lang ako. Oh, pare-pares sila ng mga athlete, no? Actually, pare-pares kayo ng kasagutan na yung lalo na kayong mga boxer, kayong mga MMA fighter, wrestler, na instead of, syempre, kapag ganyan, kayang-kaya yung harapin sila, 'di ba? But then, that's a good attitude din, na instead of lumaban sa kanila, might as well, bahala na lang kayo, 'di ba? Don't mind them. Pero siguro if in case na you're in trouble talaga, ay siyempre gagamitin ko na. Gagamitin mo na. Pero yung mga nag-uudyok lang, wag na lang. Smile ka lang. Smile. Ilaban mo. Itong MMA fighter na to, smile lang ang binalik. Kasi 'di ba, meron kasing mga tuso na tao 'di ba? Yung mga parang they will, alam mo yun, try to, kumbaga parang susubukin ka nila kung kakayanin mo. And then pag kumagat ka, 'di ba, yung ganon. So instead of, just ignore them and just smile. MMA fighter ako, smilean lang kita. Janop Legaspi, kapag nagkaanak ka ba, tuturuan mo rin ba ng MMA? Yun yung naisip ko pero siguro as self-defense na lang. Pero Hindi if na yung gusto niyang ipurso din yung MMA, kung magustuhan niya, isupport ko na lang siya. Oh, ituro mo yung mga technique na bagsak agad, 'di ba? Oo. Oo nga, tinuro mo sa amin Mas lalo sigurado marami kang matuturo and you will be a good father and a good coach for your kid, 'di ba? Si Shubi Abing, ano pong pakiramdam na natalo nyo si Tiao Thang knowing na may record siyang 16-7? Ang galing natalo mo, Jeremy. Anong pakiramdam ng time na 'yun? Masaya kasi most especially nasa Pilipinas tayo. So napakasaya kasi nakuha natin yung panalo and yun hard work yung Correct. face off. Si Sheila Tenor, alam naman po natin of course na delikado ang MMA, Jeremy, pero suportado ba ng family mo yung especially yung wife mo, suportado niya ba yung MMA fighter mo? First is yung parents ko, sinabi ko naman sa kanila na yung about sa wushu na ganito. And gagamitin ko to as sa pag-aaral. Suportado naman sila. Wala naman silang sinabi, sige, kung yan ang gusto mo, sabi naman nila. Then also, nung lumalaban ako sa international is masaya naman yung mga parents ko. Talaga? Sila yung number one supporter mo, ha? Supporter naman sila. Meron din, siyempre alam naman natin yung parents is medyo kabado. Meron din kaba, yes. But I praise God na they also pray for me sa laban. Siyempre. And also for my wife is supportive naman. Nandun ba sila lagi every time you have a fight? Yung parents ko is ayaw nilang manood ng live Natatakot, syempre. Pero yung wife mo, pag nanonood, may pressure ba?
na makikita mo? Or katulad ba ng mga pelikula? Ito kasi parang, di ba nakikita natin, Jeremy, minsan, di ba? Kapag yung medyo, ikaw na yung na-underdog nung kalaban, tapos makikita mo yung wife mo, makikita mo yung family mo na, laban pa, please. Tapos parang babangon ka. May ganun bang scene? May pressure ba on your part kapag nakikita mo yung family mo na nanonood sa'yo? Siguro, meron siguro. meron naman na pressure kasi yun nga meron sila na manonood, so you need to give your best. Of course. Siyempre para ano to? Para makita nila yung ano mo. No? Makita naman nila yung Yung galing mo, yung Oo, suporta galing nila, sa may paglalaro. kapalit, diba? Oo. Tinuruan mo rin ba si wife ng MMA? O ayaw mo para hindi ka maging battered husband? Coach, mag-sparring na lang kami kung ganun na. Nung pandemic, kasi syempre wala ngang ginagawa. oo. So, So, tinuruan parang mo doon siya? kami nag-start. Pero hindi MMA yung tinuro ko, kickboxing. Oh, kala ko MMA, nabalibag ka na sigurado. Nag-submit Delikado na ka na tayo. lang sa kanya. Oo. Oo, hindi pa naman in-apply sa ni Mrs. Wala pa Wala naman. pa. O, wag mo nang antayin na gawin niya sa iyo 'yon. Joke lang. Oo. Sabi ni Irene Lobo, kung papalitan po kayo, sino ang gusto niyong papipiliin rather? Kung papipiliin ka, sino gusto mo maging kalaban sa octagon? Mahirap kasing sabi kasi hindi kami yung hindi kami yung nagbibigay ng laban basta binibigyan lang kami. Hindi Pero kung ibibigay, syempre gusto ko yung yung champion, parang Oh, ganon. syempre mas nakakaano 'yun eh, 'di ba? Nakaka-challenge 'yun eh. Na Challenge. itatapat sa iyo champion na. 'Di ba? Mas lalo kang mamomotivate to ano mo 'yun and encourage na mag-ensayo ng todo para matalo, 'di ba? O kasi lahat naman ganoon eh. Ang gusto nating makalaban hindi na yung yun nang mas mataas para at least mas makita natin kung hanggang saan yung kaya mo, 'di ba? Oo. Lalo na if nasa number 1 ka, number 2 sa ranking, so mas magandang Yung mas taas sa'yo yung makakalaban. yung champion. Correct. Bukod sa pagiging MMA fighter, Jeremy, ano pa yung iba mong pinagkakaabalahan? Sa ngayon is meron yung small business namin na bibingka. Oh. So yun yung tinutulungan ko si wife sa Saan dyan? Sa Cordillera? dito po sa Trinidad, sa La Trinidad La po. Trinidad. Oo, Benguet. Benguet. So siya yung nagluluto, ako yung para taga-deliver. Oh, ano ba to? May strawberry flavor ba dito? Kasi syempre, Wala po. Ubi lang po. Ubi ube. din. Ubi. Oo, try mo rin yung may strawberry kasi nandyan na kayo sa Benguet. Mga elam. Pwede ba magpa-deliver dito sa Manila? Kailangan Pwede po, pero baka ubos na kung pagdating dyan, baka box lang. Oh, sabay ang part. Para naman pag pumunta kami ng Benguet, matry namin yan. Dito po sa bahay namin ginagawa. So, in-order po siya sa Anong pangalan? So, you can plug it. Go Facebook ahead. page. Go ahead. Invite them muna. Ayun, kung may visit nyo po yung page na Marges, M-A-R, tapos big letter J-E. Marges Bibingka. Marges, bibig. Oh, yeah. Ay, ayan pala. Oh, sige, order tayo, papadeliver natin dito sa Manila. Or if you guys are visiting Benguet, Baguio, lalo na ngayong summer season, I'm pretty sure maraming papanik ng Baguio dyan. Ayan, this is the best time you try. So, i-search lang namin, tapos tatawag, ganon. Tapos i-deliver na, basta you're around. Or message lang yung page. Oh, so kahit na nasa Baguio, pwede i-deliver doon. Pero yung namin, yung Baguio Benguet lang. Baguio Benguet. Baguio Dito sa Benguet. Oh, kahit La basta Trinidad lang. basta kahit sa part ng Wala, Baguio. yung malapit. Ayun, o sige. Yung malapit lang dito. O sige, ayan, pag napunta kami ng Baguio, try namin yan. Tapos try nyo rin yung strawberry flavor. Let's get ready sa ating fast break. Fast break. Fast break. Fast break.
Jeremy, mabilisang sagot lang tayo. Sige, ma'am. Anong mas masakit? Masiko sa muka o masipa sa tagiliran? Masiko sa mukha. Masiko sa muka. Kung papipiliin ka ng regalong matatanggap mo, ano ito? iPhone 15 fully paid. Ay! Gusto ko din yan. Parang pinaparinig mo na kay Mrs. ah. Laban o bawi? Laban, Speed or power? speed. Lights on, lights off? Ay. Lights on. Lights off. Oy! Ayan, Mrs. mo, no? Tito boy. No sleep or no food? No food na lang. Hindi mo kaya, hindi walang tulog, ah. Oo, kasi mahirap na. Baka ma-depress ako. Huwag naman. Mahirap pag na-depress ka. Hindi ka makakalaban. Kumanta sa stage or kumanta sa banyo? Ay, kumanta sa banyo. Oy, maganda ba boses mo? Sakto lang. Sample nga. Isang bagsak nga ng favorite song mo. Medyo ka na. Para kay ano daw? Mrs. Isang bagsak. Ano yung theme song niya ni Mrs.? Hindi na naging pass break to eh. Anong theme song niya? Ano to ulit? Ay, Jesus, nakalimutan ko yung title. I Will Always Love You. Ay, When I Say I Do. Ano yun? Matthew West. Sige nga, isang bagsak. Namin. Isang bagsak nga nung ano. There must be a guy, I believe it's you. Sabi ata yun, I believe it's you. Sabi, I have never been so sure of anything before. Basta gano'n. Wow, pwede ka pa rin pala pang singing. Hindi ka lang pang MMA. Jerry, what's your lucky number? 9. Si paboritong pagkain sa Benguet. Pinikpikan. Sipag o tiyaga. Sipag. City life or province life? Province life. Anong advice ni coach na hindi mo malilimutan? Yung one, treat this as your last fight. Oh, nice. Treat this as your last fight. Dapat laging ganun ang mindsetting. Pagalingan o palakasan? Pagalingan. Describe MMA in one word. Masaya. Ayun, talaga namang masaya rin kaming makakwentuhan ka. Jeremy, sobrang nag-enjoy kami and thank you ha sa pagkanta. O, 'di ba? Ayan. Syempre, Medyo napatubo ako dun pero bago ka namin bitawan, Jeremy, your final message para doon sa mga nag-a-aspire to be like you at gustong pasukin ang MMA. Go ahead. So yun, sa mga nag-aspire na mag-train ng MMA, always maging matyaga kayo kasi syempre yung MMA is hindi ito madali. Marami kang sacrifices na gagawin sa family, sa friends. So ang gawin nyo dito is mag-focus kayo. I-develop nyo yung skills na kailangan and also kailangan din ninyo yung character na kung ano yung gusto ni Lord sa'yo in and out of the cage. So yun. Nice. How about doon sa mga parents na natatakot, lalo na MMA yan, natatakot na ipatry ang ganyang sports sa kanilang mga anak? Siguro sa mga parents is support nila yung mga dreams ng mga anak nila. Kung ano man yan, it's either MMA or ibang sportsman is kailangan na suportahan nila para siyempre ma-boost din yung confidence ng mga bata. Ayun. Thank you so much, Jeremy. Ayan, for being a good sport. At sa pakikipagkwentuhan sa amin dito sa Sports Minded. Nag-enjoy kami sa pakikipagkwentuhan sa iyo. At ang dami naming nalaman na technique. Salamat sa mga technique. Girls. Okay, Huwag niyo naman welcome. i-apply yan. maraming salamat din, of course, Finn Cotton. Again, sa inyong lahat, maraming salamat and thank you sa pagsama sa amin ng ating professional mixed martial artist, MMA fighter, Mr. Jeremy the Juggernaut
Pakatiw dito po sa Sports Minded. Until next Saturday mga kabahagit kawan, always remember, this is Kathy G. Always remember, as Tim Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day everyone.